Ipinagkaloob nila ang kanilang katapatan sa akin matapos kong makamit ang kalayaan sa pananalapi. Habang inihiga ni Shen Yuan si Chen Xinyu sa kama at tinanggal ang kanyang mga sapatos, sinabi ni Chen Xinyu, hindi ako antok, bayaw at hindi rin ako lasing. Sinabi ni Shen Yuan, alam kong hindi ka lasing, ngunit dapat ka nang matulog ngayon. Maging mabait ka. Si Chen Xinyu, tulad ng isang bata, ay sinabi, bayaw, pwede bang huminto ka sa pagtrato sa akin na parang bata? Matanda na ako. Mayroon akong sariling mga iniisip. Sinabi ni Shen Yuan, sige, matanda ka na. Biglang yumakap si Chen Xinyu kay Shen Yuan at sinabi, bayaw, alam ko talaga ang lahat. Nang tayo ay nasa hot spring, tinitingnan mo ako at nang oras na yon sa bahay sa banyo rin. Habang namumula siya, biglang tinakpan ni Shen Yuan ang kanyang bibig at sinabi, tumigil ka na, Xinyu. Kung magpapatuloy ka, hindi mo na ako kayang harapin bukas. Tinanggal ni Chen Xinyu ang kamay ni Shen Yuan at sinabi, bayaw, bakit mo ako gustong tingnan? Gusto mo ba ako? Sinabi ni Shen Yuan sa kanyang sarili, lasing na talaga siya. Sinabi ni Chen Xinyu, bayaw, hindi ka mukhang tapat. Ang pagtingin sa akin at sa aking ate ay isang bagay, ngunit bakit mo rin tinitingnan si Ate J? Matangkad ka, gwapo, at mayaman, ngunit hindi ka pa rin dapat kumilos ng ganyan. Pinawisan si Shen Yuan at tiningnan ang kamay ni Chen Xinyu, sinabi, sige, tumigil ka na. At sinabi sa kanyang sarili, kung magpapatuloy ito, mawawalan ako ng mukha habang itinulak ni Shen Yuan ang kamay ni Chen Xinyu. Sinabi ni Chen Xinyu, walang silbi, bayaw, hindi ako bibitiw habang namumula si Shen Yuan. Sinabi ni Shen Yuan, Xinyu, paano kung humiga ka at matulog? Sinabi ni Chen Xinyu, bayaw, 18 na ako, hindi na bata. Huwag mo akong kausapin na parang pinapaypay mo ang isang bata. Sobra na akong mature. Kung hindi ka naniniwala, tingnan mo habang ipinakita niya ang ilan sa kanyang balat. Sinabi ni Chen Xinyu, bayaw, gusto mo sila, di ba? Lagi kang nangunguha, huwag mong isipin na hindi ko alam. Tinitignan mo rin ang kay Ate J. Hindi ba mas malaki ang sa akin kaysa sa kanya? Nagbuntong hininga si Shen Yuan at sinabi sa kanyang sarili, sobra na siyang lasing magdudulot ito ng gulo. Sinabi ni Chen Xinyu, bayaw, alam mo ba? Iniisip kita araw-araw, umaga, gabi lalo na sa gabi, tulad ngayon. Sinabi ni Shen Yuan, Xinyu, hindi mo talaga dapat sabihin ang mga bagay na yon. Hinawakan ni Chen Xinyu ang mukha ni Shen Yuan at sinabi, hindi, gusto kong sabihin ito. Bayaw, gusto mo ba akong halikan? Hindi ko sasabihin sa aking ate, habang ginawa niya ang isang kissing face at isinara ang kanyang mga mata, namumula. Sinabi ni Shen Yuan sa kanyang sarili, kung siya ay maayos, maaaring mawalan ako ng kontrol, ngunit ang pagkakalamang sa kanya sa ganitong paraan ay hindi ang aking estilo. Sinabi ni Chen Xinyu, bayaw, may problema ba? Ayaw mo ba akong halikan habang mukhang nasaktan siya? Sinabi ni Shen Yuan, hindi, huwag mong isipin ng labis. Hinila ni Chen Xinyu ang kamay niya papalapit sa kanyang dibdib at sinabi, kung gayon gusto mo ba akong hawakan? Nangangako akong hindi ko sasabihin sa aking ate. Bayaw, ako ang humihingi sa'yo, talagang hindi ko sasabihin, habang naging seryoso si Shen Yuan at itinulak si Chen Xinyu sa kama. Sinabi ni Chen Xinyu, sinabi ni Shen Yuan, Xinyu, pagsisisihan mo ito kapag nagising ka bukas. Sinabi ni Chen Xinyu, hindi ko pagsisisihan. Dahil ito ay isang panaginip lang, bayaw. Isang panaginip lang. Kapag nagising ako, kalimutan ko ang lahat. Itinaas ni Shen Yuan ang kanyang kamay at sinabi, kung gayon ano pa ang pinapanaginip mo, at sinabi sa kanyang sarili, kaya pala siya napakapangahas, akala niya ito ay isang panaginip. Sinabi ni Chen Xinyu, maraming bagay. Sinabi ni Shen Yuan, tulad ng ano? Tumingin si Chen Xinyu sa ibang direksyon, sinabi, ang aking mga panaginip ay hindi isang bagay na madaling sabihin sa sinuman lalo na sa'yo, bayaw di. Sinabi ni Shen Yuan, hindi mo sasabihin. Kung gayon parurusahan ka, sinabi ni Chen Xinyu, aray, sige, sasabihin ko na. Pinapanaginip ko na ng unang pagkakataon na pumunta ka sa aming bahay, inapi mo ang aking ate at pagkatapos ay pumunta ka sa aking kwarto at inapi mo rin ako. Pinapanaginip ko na bigla kang pumasok habang ako ay naliligo at isang pagkakataon nang nag-away kayo ng aking ate, sinadya kong iwan ang aking pinto ng bahagyang bukas at pumasok ka, tinakpan ang aking bibig para hindi ako makagawa ng ingay. Sinabi ni Shen Yuan sa kanyang sarili, ang mga araw na iniisip ay nagiging panaginip sa gabi iniisip niya ito bawat gabi.
Sinabi ni Chen Xinyu, bayaw tuwing iniisip ko ang mga panaginip na yon ako. Bayaw, pwede ba akong matulog kasama mo ngayong gabi? Isang panaginip lang naman. Sinabi ni Shen Yuan, hindi mangyayari yon, at sinabi sa kanyang sarili, hindi siya nasa malinaw na estado, hindi maaaring mangyari ang ganitong bagay habang tinakpan ni Shen Yuan ang kumot sa kanya. Sinabi ni Shen Yuan, magpatuloy ka sa pagpanaginip at magpahinga ng mabuti. Lumabas si Shen Yuan sa labas ng kanyang kwarto at sinabi sa kanyang sarili, buti na lang may natira akong kontrol sa sarili kung hindi, sobrang layo na ang nangyari. Ngunit dahil pinapanaginip niya ito araw-araw sa lalong madaling panahon, gagawin ko ang mga panaginip na yon. Nagpadala ng mensahe si Shen Yuan kay Butler Jia, sinabi, Butler Jai, maghihintay ako sa aking kwarto. Namumula si Butler Jia at sinabi sa kanyang sarili, hindi ba si Ginoong Shen ay nasa kwarto ni Binibining Chen? Ano ang nangyayari, gusto ba niya kaming dalawa? Kung alam ko lang iyon, hindi sana ako pumunta. Nagpadala ng voice message si Butler Jia, sinabi, pasensya na, Ginoong Shen, 3 tao ako, hindi ko kayang tanggapin yon, pasensya na. Sinabi ni Shen Yuan, ano ang pinagsasabi mo? Sinabi ni Butler Jia, hindi ba ikaw ay kasama na ni Binibining Chen? Sinabi ni Shen Yuan, ano ang iniisip mo? Nasa aking sariling kwarto ako. Ilang sandali mamaya, nagmamadaling pumunta si Butler Jia sa kwarto ni Shen Yuan at sinabi, talagang pasensya na, Ginoong Shen, na misunderstand ko. At sinabi sa kanyang sarili, bakit ako yumuyuko sa gabi rin? Sanay mula sa trabaho, siguro. Sinabi ni Shen Yuan, at nagpalit ka pa ng outfit na ito kaya anong numero therapist ka na ngayon? Sinabi ni Butler Jia, therapist no 88, Ginoong Shen. Masayang maglingkod sa iyo, sinabi ni Shen Yuan, naiintindihan ko kung gayon simulan na natin, habang isinulat ni Butler Jia ang kanyang dila at namumula. Samantala, Xingcheng, bahay ni Lin Yuchang, sinabi ni Zheng Xianyong, bakit ang dilim ng bahay? Walang ilaw? Yuchang! Yuchang! Binuksan niya ang mga ilaw at sinabi, napakalat na ang babaeng iyon hindi pa umuwi. Lumabas ba siya para mangaliwa o ano, habang nakakita siya ng pen at papel sa mesa? Kinuha niya ang papel at sumigaw, diborsyo. Damn it! Ano ang ginagawa niya? Habang tiningnan ang magandang litrato ni Lin Yuchang. Sa galit, sinabi ni Zheng Xianyong, pinakain ko siya ng mabuti araw-araw, hayaan siyang mabuhay ng komportable sa bahay ng walang trabaho, at ngayon may lakas ng loob siyang humingi ng diborsyo sa akin. Gusto niya ang bahay, ang kotse, lahat ng ipon, at pati na ang custody ng bata. Pinagpaguran ko ang aking puwit para sa perang iyon, bakit ko ibibigay ang lahat sa kanya? Titong ano ito? Saan niya nakuha ang mga litratong ito? Habang ang tala ay nagsabi, pagkatapos matanggap ang kasunduang ito, mayroon kang 2 araw para pag-isipan. Pumirma ka o tumanggi. Kung tumanggi ka, ipadala ko ang lahat ng chat records at mga litrato sa iyong company headquarters at ilalantad ang lahat online. Sa parehong oras, magsisimula ako ng legal action. Lin Yuchang, sinabi ni Zheng Xianyong sa kanyang sarili, ang bahay na ito ay nagkakahalaga ng 8 milyon, ang kotse ay maaaring ibenta ng 200 plus 500 na ipon mahigit 2 milyon sa kabuuan. Sinusubukan ba niyang ubusin ako sa isang gabi? Ngunit kung pupunta sa korte, sa mga litratong ito, malamang na matatalo ako. Kung lalaki ang mga bagay, maaari akong matanggal sa trabaho. Sa totoo lang, si Lin Yuchang ay magaling sa lahat ng paraan, maganda, mayaman, mapagpakumbaba. Simula nang magpakasal, hindi na ako kailanman nag-alala sa anumang bagay sa bahay. Ang kanyang mga magulang ay nag-ambag pa ng 600 nang bumili ng bahay. Binlock niya ako. Tawagan ko ang kanyang mga magulang, damn. Binlock na rin ako ng kanyang mga magulang. Mukhang determinado siyang diborsyuhin ako. Kahit iwanan man lang ako ng kaunti, mag-asawa kami sa huli, hindi na kailangang maging ganito kalupit. Kalimutan na lang. Ngayon ay hindi ang oras para isipin yon. Ang prioridad ay ang pagpapanatili ng aking trabaho habang pumirma siya sa papel. Samantala, sa Yunnan, Hyatt Hotel, tiningnan ni Shen Yuan ang mga mensahe sa kanyang Chinese phone. Sinabi ni Suxiwei, Shen Yuan, tapos na ang renovation at lahat ng smart home systems ay nakaset up. Kailan ka babalik para suriin ito? Sinabi ni Shen Yuan, kung sinuri mo na, sapat na yon. Kung lahat ay ayos, babayaran ko na lang ang natitirang balanse. Sinabi ni Suxiwei, kailan ka babalik? Sinabi ni Shen Yuan, mga 3 o 4 na araw. Sinabi ni Suxiwei, okay.
Sinabi ni Shen Yuan sa kanyang sarili, hindi si Xuwei ay kasing direkta ng class beauty. Kahit na gusto niyang sabihin ang miss kita, tatanungin lang niya ang mga bagay na tulad ng kailan ka babalik o kailan mo susuriin ang bahay. Nagpadala rin si Coach Liu ng mahigit sa 10 unread messages. Sinabi ni Liu Menglu, "Honey, ang mga improvement measures sa Yuan ay talagang gumagana ng mabuti. Ang mga bagong patakaran ay nagmo-motivate ng husto ang mga babaeng trainers. Tignan mo, naglalagay sila ng totoong pagsisikap sa kanilang mga video, habang isang muscular lady ay nag-exercise sa litrato." Sinabi ni Liu Menglu, "Ito ang ikatlong araw na naghihintay ako sa'yo. Miss kita." Sinabi ni Shen Yuan, "Gagantimpalaan kita kapag bumalik ka." Biglang nakatanggap ng tawag si Shen Yuan mula kay Manager Yu. Sinabi ni Shen Yuan, "Manager Yu, may problema ba?" Sinabi ni Manager Yu, "Pasensya na sa abala sa iyo ng ganitong oras, Ginoong Shen. Tungkol ito kay Vice Principal Xu Shutai mula sa International Department. Hindi siya naging responsive tungkol sa medical check-up project. Sinubukan kong ayusin ang isang meeting, ngunit patuloy niyang pinapaliban. Hindi ako sigurado kung saan ang problema." Sinabi ni Shen Yuan sa kanyang sarili, "Sa ngayon, ang aming medical center ay umaasa sa individual clients at maliliit na negosyo. Ngunit ang paaralan na iyon ay mayroong mahigit 20,000 na mag-aaral. Kung may secure natin ang proyektong ito, mas madali ang pag-expand sa ibang mga paaralan, kaya napakahalaga ng deal na ito. Ang koneksyon na ito kay Xu Shutai ay umiiral lamang dahil nag-invest ako ng 1 milyon sa startup base. Sinubukan ba niya akong backstab ngayon?" Sinabi ni Shen Yuan, "Manager Yu, tumulong ba si Xu sa issue ng iyong anak?" Sinabi ni Manager Yu, "Tumulong siya." Sinabi ni Shen Yuan, "Maaari bang dahil summer break na yon sa paaralan?" Sinabi ni Manager Yu, "Malamang na hindi. Kung abala sila, dapat noong nakaraang linggo pa. Ayos ang komunikasyon noon." Sinabi ni Shen Yuan, "Suriin kung may ibang medical institutions sa Changsha na nakikipag-ugnayan sa kanya. I-update mo ako kung mayroong pag-unlad." Sinabi ni Manager Yu, "Naintindihan, Ginoong Shen." Sinabi ni Shen Yuan sa kanyang sarili, "Kung talagang ganid si Xu at sinusubukan akong laruin, hindi ako walang backup. Ang 1 milyong startup funds ay hindi maaaring ilipat ng walang aking pahintulot." Ang unang batch ay nag-allocate lamang ng 560,000 yuan kina Mu Zhenwang, Yan Song, at Luke Xinyu. Ang karamihan ay nasa iba pang 4 na golden flowers. Ngunit posible rin na gusto lang niyang ikumpara ang ibang quotes at pagkatapos ay makipag-bargain sa akin. Ano man ang dahilan, ang kanyang pag-ugali ngayon ay nakakainis. Bukod kay Xu, sina Kong Zongping at Lu Zhaojiang ay nasa parehong bangka. Ang tanging posibleng tulong ay maaaring ang counselor. Ang kanyang ranggo ay mababa, ngunit kasama siya sa ilang school projects. Baka sulit subukan. Sinabi ni Shen Yuan, "Teacher Li, sa loob ng ilang araw kakailanganin ko ang iyong tulong sa isang bagay." Kinabukasan bumangon si Chen Xinyu sa kama at sinabi, "Ha? Bakit hindi ako nagpalit ng pajamas? Lasing ba ako ng husto kagabi? Dinala ba ako ni Bayaw pabalik sa aking kwarto?" Habang sinubukan niyang alalahanin ang pagkakapit kay Shen Yuan sa leeg at pagtatangkang halikan siya. Sinabi ni Chen Xinyu, "Talagang sinabi ko ang lahat ng iyon sa kanya kahapon. Sana naman panaginip lang iyon?" "O hindi. Hindi ito panaginip. Talagang kasama ko siya." Tapos na ako nakakahiya. Biglang kumatok si Chen na sa kanyang pinto at sinabi, "Xinyu, gising ka na ba? Halika, kumain ng almusal." Nabigla si Chen Xinyu at sinabi, "Gising na ako, ate." Ilang sandali mamaya, sinabi ni Butler Jia kay Chen na, "Ngayong umaga maaari nating bisitahin ang Ancient Town o ang Three Pagodas, pagkatapos ay pumunta sa Snow Mountain sa hapon." Sinabi ni Chen na, "Laktawan na lang natin ang Ancient Town at pumunta sa Three Pagodas. Kung may oras tayo, pupunta tayo sa Snow Mountain." Sa Chinese Mountain, isang donkey ang kumain ng ilang damo. Sinabi ni Butler Jia, "Ginoong Shen, binibining Chen, baka bukas na lang ang mountain climbing. Ngayong hapon maaari kayong mag-horseback riding." Sinabi ni Shen Yuan, mukhang maganda, at sinabi sa kanyang sarili, "Karaniwang hindi ako sumasakay ng tunay na kabayo, ngunit ngayon ay sa wakas makakasakay ako ng mga totoong kabayo." 1 minuto mamaya sinabi ni Butler Jia, "Ginoong Shen, ito ang coach." Namumula ang coach at sinabi sa kanyang sarili, "Anong swerteng araw."
Malinaw na hindi alam ng mga batang ito kung paano sumakay habang tinitingnan sina Butler Gia, Chen Na, at Chen Xinyu ang coach. Sinabi ng coach, una, kailangan mong unawain ang kabayo. Bago sumakay, hawakan ang kanyang balahibo para mag-build ng rapport. Ang pagsakay ng kabayo ay tulad ng pagmamaneho, madaling matutunan, mahirang masterin. Dadalhin ko kayo sa paligid ng ilang beses. Sino ang gusto munang pumunta? Sinabi ni Butler Gia, lokal ako, nakasakay na ako dati, hindi ko kailangan ng gabay. Sinabi ni Chen Xinyu sa kanyang sarili, hayaan ang ibang lalaki na sumakay kasama ko. No thanks. Sinabi ni Chen na, hindi ako magaling, hindi ako sasali. Sinabi ni Shen Yuan, coach, ako ang pupunta. Sinabi ni Shen Yuan sa kanyang sarili, system, gusto kong gumamit ng skill pack exchange card. Sinabi ng system notification, maaari kang pumili, beginner combat, beginner cooking, beginner racing, beginner horse riding. Sinabi ni Shen Yuan sa kanyang sarili, beginner horse riding skill. Sinabi ng system notification, skill successfully redeemed. Can be used for riding, controlling, and mastering horses. Sinabi ni Shen Yuan sa kanyang sarili, teka hindi ba pareho ang mga yon? Tama, iba talaga sila, kasama ang horse behavior, reins, stirrups, whip usage, acceleration, braking. Sinabi ng coach, ito ang stirrup, tumapak ka dito. Ito ang reins, hawakan mo ng ganito. Halika, sumakay ka. Sinabi ni Shen Yuan, upo ako sa likod mo. Sinabi ng coach, sa likod. Mapanganib yon, baka mahulog ka. Habang tumalon si Shen Yuan sa likod ng coach. Sinabi ng coach, hoy per, huwag kang magkalat. Mapanganib ang pagsakay ng kabayo. Makinig sa mga profesional, habang sumigaw si Shen Yuan, giddy up, at mabilis silang sumakay. Tiningnan sina Chen Na at Butler Gia ang kanilang paggalop. Sinabi ng coach sa kanyang sarili, ano ba ito, hindi ito pagsakay ng kabayo, parang ang kabayo ang sumasakay sa akin. Pinawisan si Butler Gia at sinabi, Sinyo, hindi ba hindi marunong sumakay ng kabayo si Bayaw? Kumuha ng ilang litrato si Chen Na ng kanyang sarili. Sinabi ni Chen Xinyu, hindi ko alam, 1-0 minuto mamaya bumalik sina Shen Yuan at ang coach. Sa sakit, sinabi ng coach, hi. Sinabi ni Shen Yuan, coach, gusto mo bang sumakay ng isa pang round? Sinabi ng coach, salamat na lang, per. Ikaw na lang. Sinabi ni Shen Yuan, sayang naman, gusto ko sana ng taong mag-guide sa akin mula sa harap. Sinabi ng coach sa kanyang sarili, ay guide kita. Mas magaling ka pa sa akin. Sinabi ni Butler Gia, Ginoong Shen, nakasakay ka na pala ng kabayo dati. Sinabi ni Shen Yuan, syempre. Hindi ka ba? Habang naalala ni Butler Gia ang kagabi at namumula, sinabi sa kanyang sarili, Ginoong Shen, ang kulit mo. Sinabi ni Shen Yuan, Xinyu, gusto mo bang subukan? Habang namumula at pinagpapawisan si Chen Xinyu, tinitingnan si Shen Yuan at ang malaking kabayo. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod, mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.